dito sa TV5. Anak, bakit ka bumalik? Maupo tayo, ha? Marivic? Oo nga, upo tayo. Marivic, huwag mo nang guluhin ang isip mo. Tama yan. Huminahon ka, ha? Umamin nga kayo. Ba't niyo nagawa yan? Bakit kay Andrea niyo pabinigay ang anak ko? Kasi anak, si Aldwin naman ang tunay na ama ng bata. Magkadugo sila. Mas gusto mo bang ibigay ko siya sa hindi ko kilala? Mas mabuti nang si Andrea ang mag-alaga sa kanya. Andrea. Lagi na lang si Andrea ang maswerte. Alam niyo ba kung bakit ako galit na galit sa kanya? Dahil sa kanya, nararamdaman ko na kawawang-kawawa ako. Pagkaharap ko siya para akong insekto. Siya na lang ang laging napapansin ng mga tao. Ako palagi na lang ako nag-iisa noon. Pagod na ako sa ganon. Naiinggit ka sa kanya? Naaalala ko noon. Meron akong crush sa isa sa mga classmate ko. Pero ayaw niya sa akin. Kasi si Andrea daw ang gusto niya. Halos mabaliw ako noon sa kakaisip. Kung bakit sa kanya lagi nababaling ang atensyon ng mga taong mahal ko. Kaya naisip ko, kailangan maging mas maganda ako sa kanya. Tatalbugan ko siya. Tama na. Kinausap ko si Mr. Yu. Nagpabili ako ng damit. Tapos sinuot ko yun papasok sa eskwelahan. Nagpapansin ako dun sa gusto kong lalaki. Pero para akong sinampal sa naging sagot niya. Dahil alam daw niya na anak lang ako ng hardinero niya na Andrea. Sabi niya baka bigay lang ni Andrea yung suot kong damit. Kaya nasaktan ako. At kahit na masakit para sa akin, sabi ko, oo, bigay niya to. Teka, ba't mo sinasabi? Kasi pulubi ang tingin niya sa akin kahit anong sabihin ko. Kaya, nagpa siya akong aagawin ko lahat ng bagay na gusto ni Andrea. Nanakawin ko. Kinuha ko ang lahat ng mga lapis niya, ballpen at gamit sa school. Pati na rin wallet niya. Diyos ko, anak, nababaliw ka na ba? Mula nung araw na yon, hinangad kong mapasakin ang lahat ng bagay na mahal ng babaeng yun. Kapag nagawa ko yun, saka lang mawawala ang sakit na nararamdaman ko. Kasalanan ko. Dahil mahirap lang tayo, anak. Patawad. Sa palagay niyo ba, Ma? Talagang minahal ko si Aldwin Park? Gusto ko lang siya mapasakin dahil siya ang mahal ni Andrea. Gusto ko lang siyang agawin sa babaeng yon. Kaya gumawa ako ng paraan para magkaanak kami. Gusto kong magkaroon siya ng obligasyon para maisip niyang pakasalan ako. Kaya lang, sa kabila ng paghihirap kong nakawin sa kanya ang lahat, sa kanya niya pa binigay ang anak ko. Para sa kabutihan mo naman yun, anak. Kung hindi ko yung ginawa, hindi ka magiging sikat sa Amerika. Gusto kong lumigaya ka. Hindi ako lumigaya. Akala niyo ba naging masaya ako na sumikat ako sa Amerika? Hindi mahuhugasan ng kasikatan ko ang lahat ng mga kasalanang ginawa ko sa kapwa. Dahil nakatatak na yun sa isip ko. Kahit kailan hindi na mabubura ang mapait na nakaraan ko. Naging salbahe ako dahil kay Andrea. Dahil sa kanya naging matigas ako. Lumapit pa siya sa akin noon. Galit na galit ako kahit nagmakaawa pa siya. Ayoko siyang patawarin. Gusto kong gumanti. Yun lang ang paraan para makabawi naman ako. Nagpakasama ako para hindi niya tuluyang masira ang pagkatao ko. Pero ngayon, sarili kong anak, si
Andrea ang kinikilalang nanay. Ninakaw niya sa akin ng anak ko. Hindi ko siya hayaang magtagumpay. Umanda siya. Maribek! Maribek! Ay, babalik ka dito sa kapapunta! Maribek! Ay, Diyos ko, Romel. Nalintikan na. Naku, yari tayo. Alvin, paano mo nagawa yun? Alam mo palang si Julia Kim ay si Marivic? Relax ka lang. Maupo ka. Mag-usap muna tayo. Ayoko. Hindi mo ba alam na nakakagulat ang balitang yon? Sa dinami-dami ng designer, bakit si Marivic pa ang napili mong kunin para sa kumpanyang to? Angeline, hipag kita. Ako ang asawa ni Andrea. Teka. Hindi niya lang ako asawa. Ako ang vice president ng Sun Apparel. Alam mo namang marami tayong tauhan, di ba? Tungkulin kong pangalagaan sila. Nakasalalay sa akin ang buhay ng maraming tao. Lahat ng gagawin kong pasya para sa kanila rin. Alam mo, hindi ko hayaang makasagabal sa trabaho ko ang personal na buhay natin. Kung ganun, sa tingin mo si Marivic Kim ang kailangan ng kumpanya natin? Ganun ba yun? Hindi si Marivic Kim, kundi yung designs ni Julia. Nabalitaan mo naman siguro kung gaano siya kasikat, di ba? Kilala siya sa Amerika. Kaya kinuha ko siya. Siya ang magiging asset ng company natin. Kaya pwede ba, wag mo na siyang tingnan bilang si Marivic. O sige. Pero Aldwin, kahit na nakalipas na ang 6 na taon, kinakabahan pa rin ako. Babantayan ko si Marivic Kim o yung Julian sinasabi mo. Bahala ka. Nga pala, sasama ako sa bahay niyo mamaya. Nandun si Andrea, di ba? Sabay na lang tayo. Makakawala rin ako sa mata pobreng pamilya ninyo. Oh, Angeline. Ate, alam mo ba na yung sikat na si Julia Kim ay si Marivic? Oo naman. Nagkita na kami ni Marivic. Pinakiusapan ko siya magtrabaho kay Aldwin. Bakit? Ano ka ba? Bakit mo siya pinagkatiwala kay Aldwin? Sira bang ulo mo? Eh ano ngayon? Kaibigan ko naman si Marivic, hindi ba? Hindi rin ako lolokohin ni Aldwin. Huwag mo na nga akong gatungan. Alam mo, hindi na kita maintindihan. Bakit ka ba nagtitiwala doon? Di ba nung bata tayo, nagnakaw siya sa'yo? Pati yung mga gamit mo sa eskwelahan. Nagsinungaling ka para lang pagtakpan siya. Pero ninakawan ka niya, aminin mo. Ano ka ba? Bigay ko yun sa kanya. Anong bigay? Naalala mo ba yung mga alahas mo? Binigyan mo siya ng hikaw. Pero nagulat ka nung nakita mo yung kwintas mo sa mga gamit niya. Kilala natin ang ugali niya. Huwag ka masyadong magtiwala. Kalimutan mo na yon. Teka, bakit mo ba sinasabi yan sa akin? Gusto ko lang na mag-ingat ka sa kanya. Wala akong tiwala sa babaeng yon. Oo na, sige na. Anong oras ka ba uuwi? Don't go away! Magbabalik ang Pink Lipstick dito sa TV5. My hair will be dry and frizzy and it'll like go off to the sides. New Dove Nourishing Oil Care with Nutri-Oils moisturizes hair, leaving it soft and smooth. It falls into place much easier and